Mainit na balita, nakakagalit ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga ghost umanong flood control projects ng gobyerno. Sinabi yan ng Pangulo nang bisitahin ang isang river wall project sa Baliwag, Bulacan. More than disappointed, I'm getting very angry. Is what's happening here. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. Dagdag ng Pangulo, lumalabas na kahit kumpleto ang mga isinusumiting report sa DPWH, wala raw nangyayari rito. Patuloy ang paghimok ng Pangulo sa taong bayan na isumbong ang mga nakikitang anomalya sa mga proyekto. Magnitude 5.1 na lindol ang yumanig sa Calaca, Batangas pasado hating gabi kanina. Naramdaman yan sa ilang karatig probinsya pati sa ilang bahagi ng Metro Manila. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa lakas po ng lindol, ito po nangyari sa aming kusina. Nagkalat ang mga bubog sa bahay na ito na magkabasag-basag ang mga baso. Nahulog ang mga ito mula sa estante, bunsod ng paglindol kaninang pasado hating gabi. Kuha yan ni Yus Cooper Marites Atahar sa Balayan, Batangas. Sa kuha naman ng CCTV sa labas ng bahay ng magulang ni Kelvin Carl, kita rin ang pagyanig dulot ng lindol. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala malapit sa Calaca ang epicenter ng magnitude 5.1 na lindol pasado hating gabi kanina. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Bataan at Metro Manila. Kabilang sa mga naapektuhan ang magkakaibigang sina Jack Teru at Jenny Marasigan na kumakain sa Pasay noon. Nakatingin ako nun sa cellphone ko and then parang medyo nahihilo ako during that time. Parang kang tinutulak. Habang nag-uusap-usap kami, napansin ko na parang sabi ko parang may gumagalaw. Sabi ko parang may something Sabi ko hindi siya normal. Na parang dinuduyan-duyan ka. Ang security guard naman na si Ramil Tan, naramdaman din ng lindol habang nagbabantay siya sa labas. Naramdaman ko talaga, yumugyug akong gano'n Sabi nga ng kasama ko, sabi niya, lumilindol. Sabi po ng kasama kong babae. Kasi yung upuan niya, sumayaw. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Nahulog sa bangin ang isang van sa Tabuk, Kalinga. Chris, kamusta yung mga sakay? Connie, dinala sa ospital ang dalawang sakay ng van matapos na magtamo ng mga sugat at bali sa katawan. Ayon sa responding rescuers, stable na ang kanilang kondisyon. Dumiretso sa ilog ang van matapos na mahulog sa bangin na may 100 metro ang lalim. Base sa investigasyon, papuntang Ilocos Sur ang van na may kargang tiles. Habang tinatahak ang paakyat na bahagi ng kalsada, nawalan daw ng preno ang sasakyan hanggang mawala ng kontrol dito ang driver. Tinitingnan ng mga investigador ang anggulong overloading kaya hindi kinaya ng sasakyan ang paahon na kalsada. Tinutukan umano ng balisong ng isang estudyante ang kapwa niya mag-aaral sa Mangaldan National High School dito sa Pangasinan. Ayon sa pulisya, nagawa yan ng grade 8 student para mangikil sa isang grade 7 student. Hindi nakita ng mga otoridad ang ginamit umanong balisong. Ayon sa pamunuan ng high school, nagkausap at nagkasundo na ang magulang ng dalawang sangkot. Kasunod ng insidente, mas hinigpitan na ang seguridad sa paaralan. Bukod sa barangay tanod at police visibility roon, ini-inspeksyon na rin ang mga gamit ng mga estudyante. Baha at landslide ang naranasan sa ilang probinsya sa Mindanao dulot ng ulang dulot ng easterlies. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Rumaragas ang baha ang namerwisyo sa mga taga-barangay Tapian sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, bunsod ng malakas na ulan. Halos hanggang tuhod ang baha sa ilang kalsada. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Pinayuhan na ang mga residente na maging alerto sakaling kailanganing lumikas. Halos abot tuhod din na baha ang namerwisyo sa mga taga-barangay Sikayam sa Dipolog, Zamboanga del Norte dahil din sa pag-ulan doon. Pahirapan din ang biyahe ng ilang motorista sa ilang kalsada dahil naman sa gutter deep na baha. Ayon sa Dipolog LGU, 3 barangay ang apektado ng baha. Magsasagawa na ng declogging operations doon. Sa Barangay Santo Niño, Dapitan City naman,
nagkaroon ng landslide dahil sa malakas na ulan. Humambalang ang mga gumuhong lupa sa gitna ng kalsada sa Sitio Lucas. Naapektuhan nito ang daloy ng trapiko. Nag-clearing operations ng LGU, walang naitalang nasaktan. Stranded ng halos 3 oras sa mga motorista sa Barangay Lunan Norte, Makilala, Cotabato. Binaha kasi ang kalsada kasunod ng pag-apaw ng sapa. May ilang motorista namang sinuong ang baha para makauwi. Sa isang paaralan sa Barangay Saravia sa Coronadal City naman, pumasok na ang baha. Napuno na raw kasi ang kanal kaya unti-unting pumasok ang tubig sa mga silid-aralan. Nagtulong-tulong ang mga estudyante na walisin ang tubig sa koridor. Inulan din ang ilang bahagi ng Bonggao, Tawi-Tawi. Sa Barangay Pag-asa, gutter deep ang baha. Pahirapan tuloy ang biyahe ng mga motorista. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan na naranasan sa Mindanao ay dulot ng easterlies. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area mula sa Pacific Ocean. Namata niya ng Pag-asa 825 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Posible umano itong maging bagyo at tatawaging bagyong Isang. Bahagya ng naahatak ng LPA ang hanging habagat, gayunman wala pa itong direktang epekto sa bansa. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpapaulan ng husto ngayon sa Palawan at sa Mindanao. Easterlies naman sa nalalabing bahagi ng bansa kasama na po ang Metro Manila. Uulanin ng halos buong bansa, pati na NCR sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Nagnakaw ang isang lalaki sa isang tindahan sa Marikina. Naaresto siya ng mga pulis matapos siyang habulin at ma-corner ng mga residente. Balitang hatid ni EJ Gomez. Balik selda ang 26 anyos na lalaking ito dahil sa umano'y panunutok ng baril at pagnanakaw sa Marikina City. Ayon sa pulisya, nagpanggapang sospek na customer sa isang tindahan ng fried chicken sa Barangay Tumana pasado alas 3 ng hapon noong Lunes. Tinutukan daw ng sospek ang crew ng tindahan gamit ang isang improvised na baril at nagnakaw sa establishmento. Nang matapos na itong maka-order, agad itong bumunot ng isang improvised firearm na isang pen gun at itinutok niya itong sa ating biktima at sinabi na magsisigaw at ibigay sa kanya ang lahat ng pera kasama ang kanyang cellphone at persahang pinapasok sa CR at binantaan na puputokan siya nito kapag hindi sumunod sa mga sinabi ng suspect. Kwento ng isang saksi, nakita niya ang sospek na lumabas at tumakbo palayo sa tindahan. Nang humingi ng saklolo ang 25 anyos na biktima, mga residente raw sa lugar ang humabol sa sospek. Nakita po namin na tumatakbo yung lalaki galing dyan sa loob. Bali, humabol din po talaga yung babae, tapos iyak ng iyak. Talagang gusto din niya makuha kasi yung siguro yung cellphone saka yung pera ng benta ng nila, store. Sa video, kitang na-corner ang sospek na nagtago sa ilalim ng sasakyan. Naaresto ng Marikina Police ang sospek at na-recover ang ginamit na pen gun at ilang bala nito. Nakuha rin sa kanya ang ninakaw niyang cellphone at mahigit 2,600 pesos na cash. Aminado ang sospek na si Alias Deus sa pagnanakaw pero itinanggi niya na sa kanya ang nakumpiskang improvised na baril. Hindi po sa akin yun. Kanino po yun, sir? Hindi ko po alam kung kanino galing yun. Wala po yun ang pangangailangan ng asawa ko. Kailangan po makabili ng gamot ng asawa ko. Nakunan po kasi asawa ko. Lahat na nagawa po, nagsisiyang sana po mapatawad niya po sa nagawa ko sa kanya. Sa records ng pulisya, nasangkot na sa maraming krimen ang sospek. Meron siyang 6 na previous crime or cases. 4 na robbery, then mayroong sa violation ng RA 10591 sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at mayroon pang illegal possession of bladed, pointed or blunt weapons.
Sasampahan siya ng panibagong reklamong robbery with violence against or intimidation of persons at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bilang tugon naman sa pagbaha sa Metro Manila, pinag-aaralan ng Metro Manila Council na taasan ang multa sa pagtatapon ng basura sa maling lugar tulad po ng mga ilog. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, bilang tugon sa problema sa basura, imumungkahi sa Metro Manila Council o MMC na itaas ang multa sa pagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. Ito'y matapos tumambad ang napakakapal na basura sa ilalim ng Lambingan Bridge sa San Juan River. Nang mag-inspeksyon kanina ang mga top official ng Metropolitan Manila Development Authority at lokal na pamahalaan ng San Juan. Sabi ni San Juan Mayor at MMC President Francis Zamora, kapag bumara ang basura sa San Juan River, lulubog din sa baha ang mga low-lying barangay sa kanilang lungsod. Sabi naman ni MMDA Chairman Romando Artes, kahit anong linis ang gawin, paulit-ulit ang problema dahil may mga nagtatapon pa rin ng basura. Kaya ayon kay Mayor Zamora, isusulong niya na pag-usapan ng lahat ng mga alkalde sa Metro Manila sa susunod na meeting ng MMC na taasan ang multa laban sa mga magtatapon ng basura sa ilog at kung saan-saan. Isa rin sa kanyang proposal ay gawing pareho na lang ang multa ng lahat ng local government units sa Metro Manila. Hindi tulad ngayon na magkakaiba. Ayon kay Zamora, isang option na pwedeng pag-usapan ay sa first offense pa lang ay maximum penalty na 5,000 pesos ang ipataw. Sabi naman ni MMDA Chairman Artes, 15 na raw ang kanilang nalilinis na creek sa buong Metro Manila. Pero pang 8 kailangan linisin. Target nilang matapos lahat yan ngayong taon. Samantala, isa pa sa mga problema ng MMDA ay laging pagbabara ng traffic sa Ortigas Avenue. Dahil sa sunod-sunod dahil sa mga sumusundo at naghahatid ng mga estudyante sa isang eskwelahan doon. Sinulatan na sila ng MMDA. Mukhang hindi raw sapat ang mga CCTV at traffic violation ticket na kanilang na-issue. Pag-aaralan daw ng MMDA kung ano pang mas mabigat na hakbang ang pwedeng gawin sa problema ng traffic sa lugar tuwing pasukan. Wala pang pahayag ang nasabing paaralan. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion.